place kayo. Nasa right place kayo. Hindi aksidente na nandito po kayo at may planong napakaganda ang Lord sa ating buhay. Amen? Ayan. So, you know what? Life gets busy. Buong linggo tayo nakikipagsapalaran. Namumblema tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero, napakabuti pa rin ng Lord. Amen? Napakabuti ba ng Lord? Ayan. So, hindi mabuti ang Lord dahil nandito po tayo. Amen? Ayan. So, as we open our hearts to worship today, let's leave the distraction outside. Let's bring our highest praise to the one who holds our future. Handa na ba tayong magpuri sa Lord? Handa na ba tayong magpasalamat sa Kanya? Ayan. So, let us all stand up. Tayo ay magpupuri sa Lord. Ayan. So, before that, tayo muna ay talon. Tumalon muna tayo. Talon. 2 beses. Talon. Para magising-gising. Ayan. Tatapik na iyong katabi. Sabihin mo, gising. Gising. Ayan. So, handa na ba tayo ulit magpuri sa Lord? Palakpak po natin ang ating mga kamay at i-welcome natin ng Lord sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Praise! Magandang umaga po. Sige po, palakpakan natin ang Lord! Woo! Hallelujah! Palakpak sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na narito si Lord? To sing you. Open our hearts, Lord. We want to know you.
Sige po, tuon natin sa Lord ng ating isip. Oh, Father God, sa umagang ito, narito kami, Panginoon. Umaawit, oh God, Jesus. Umiiyak ang bata sa lansangan. Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino pa ang ating nasisisi? At ng mga nangyayari, mga pangako ay di mo maitatago. Lalo lang lumalala
God, Jesus. Lord, sa umagang ito, Panginoon, narito kami, Panginoon. Tunay ngang ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, O God, sa pakikinig ng iyong mga salita, O God. Even sa Lord, even Lord, sa pastor na gagamitin mo, O God, Lord. Tunay nga po, O God, samahan mo siya sa pagbibigay ng iyong mga salita sa araw na ito, O Diyos. And Lord, una sa lahat, O God, upang matanggap namin, Panginoon, ng malwalhati ang iyong mga salita. At ito'y pumasok sa aming puso at magawa namin sa araw-araw, O God. Lord, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, naisip na salita at nagawa, O God. We thank you, Father. We love you, O God. Lord, ang araw na ito ay para sa iyo lamang. Ito na lang po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise God. Sino po ang blessed na blessed? Blessed na blessed po ba ang lahat? Ay, parang mahina. Blessed na blessed po ba ang lahat? Pakilakas nga, blessed na blessed po ba ang lahat? Ayan. So, before tayo makarinig ng word ng Lord, few announcements lang po. Every Sunday service, bukas na po ang ating church at 8 a.m. po. So kung gusto nyo maaga kayo makapunta dito at makabanding nyo ang ating mga kapatiran, ay welcome na welcome po kayong pumunta at 8 a.m. po. And we have our midweek service naman po if hindi kayo available ng Sunday. So 7 p.m. naman po yun, Wednesday. And Kids Church, so every Saturday po yun, kaso po ay temporary ay alternate po ang aming Kids Church. So this Saturday po ay wala po kaming Kids Church. Ang resume na po nito ay next Saturday. And we have our prayer meeting naman po on site here sa church po every Saturday, 3 p.m. naman po yun. And online prayer meeting every day, 3 a.m. naman po yun. And when Tuesday naman po, 6 p.m. And also po, sa atin pong mga leaders, announcement lang po na tayo po ay during service or during preaching po ay magsusulat po tayo ng mga bullet points and also sa questions para po sa ating pagla-life group. So kung gusto niyo po lumabas or kung dito man po kayo ay pinasusugan po na magsulat po tayo ng ating mga bullet points during preaching. So ayan, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating Rev team. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Yan. Praise God. Salamat. Praise God. At napakahalaga po na sa ating buhay ay lalong patuloy na malugod ang Diyos. Amen? Saban sa iyong katabi, kapatid, handa ka na bang makinig? At ako'y handa na rin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Praise God. Praise the Lord. At welcome po sa lahat na nandito ngayong umaga at sa lahat po ng nakikinonood sa atin sa online. Welcome po sa inyong lahat na nasa online ngayon at naniniwala kami na dating panahon na hindi lang kayo sa online manonood at makakasama namin dito sa pagsamba sa Panginoon. Praise the Lord. At welcome din po kay Sister Ivy. Na-miss ko yan ng napakahabang panahon. Praise God. At sa lahat po na nandito at ang mga bago na nandito, palakpakan natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Praise God. Praise the Lord. Ang sabi po ng Luke chapter 4 verse 18 and 19, "The Spirit dwells upon me, God anointed me to preach the gospel to the poor, has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering sight to the blind, to set at liberty the bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God, Jesus, is the Anointed One." Amen? Ang ating pong J1 culture, sabihin natin, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan, praise God. At sabi natin sa ating katabi,
lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi natin, I love you with the love of the Lord. Sabi natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Ayan. Pwedeng ihag natin yung ating katabing lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yakap-yakap naman. Yan. Sige, tayo muna tayo at yakap-yakap. Baka matagal ang upo nyo mamaya dyan. O, lalaki sa lalaki ha? At babae sa babae. Yan. Express your love. Praise the Lord. Praise God. Sabi natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Praise God, praise God. At ayan, welcome po sa lahat muli na nandito ngayong umaga. At we are so blessed na nandito tayo ngayong umaga. Amen? Sabi siyang kapatid, blessed na blessed ka ngayon. Kasi, sabi mo, kasi, ikaw ang topic ngayon. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, dapat makinig ka. At wag mo kong iistorbuhin. Amen? Praise God. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit pala eh. Sorry po. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 1, talatang 8, ang sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng lupa. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa aking binasa, ay aking isi-share ngayong umaga the final instruction of Jesus to His followers. Napakahalaga po na makita natin, maunawaan natin yung huling tagubili ni Jesus sa kanyang mga followers o mga tagasunod. Amen ho ba? Na napakahalaga na sa ating buhay maunawaan natin na kung ikaw ay isang followers ni Lord, ay dapat ginagawa mo ito sa iyong buhay. Ang Panginoong Jesucristo po, bago umakyat sa langit, ay 40 araw na kasama na nandito sa lupa. At bago siya umakyat, nagbigay siya ng mga tagubilin sa kanyang mga tagasunod. At nais ng Panginoon na ang tagubiling ito ay magawa ng mga tagasunod niya. Tandaan natin, hindi po lahat ng believers ay followers. Hindi po lahat. Amen. Sabi siyang katabi, kapatid, kapag believers ka, dapat maging followers ka. Amen. Tandaan natin, hindi lahat ng believers, hindi lahat ng mananampalataya ay tagasunod ng Panginoon. Bakit? Anong halimbawa? Si Satanas po, believers ni Lord. Sobrang mananampalataya siya ni Lord. Sabi ng Biblia, si Satanas ay nanginginig pa. Nananampalataya siya sa Diyos. Pero hindi siya tagasunod ng Diyos. Amen? At kung ikaw ay may karakter na hindi tagasunod ng sa Diyos, dapat maunawaan mo ito. Kasi bakit? Mahalaga ang buhay natin sa huling panahong ito ay maging tagasunod ka ng Diyos. Amen? Tandaan natin, ang kalaban ng Diyos bilang believers ay naglalagay ng mga bagay sa mundo na ikatatrap, ikasisira ng isang tagasunod ng Panginoon. Kaya mahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin na sa ating buhay, ikaw at ako ay maging totoong tagasunod ng Panginoon. Lahat ng tagasunod ay nananampalataya. Pero, hindi lang siya mananampalataya, kundi siya'y gumagawa at ginagawa niya ang salita ng Diyos. Mayroon itong pagkakaiba sa buhay ng bawat isa. At ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng huling tagubilin sa kanyang mga tagasunod na nagpapakita ng kanilang misyon at responsibilidad bilang mga alagad niya. Nagbigay daw ang Diyos ng mga tagubilin upang ito'y magawa nila bilang isang misyon sa kanilang buhay. At nais ng Panginoon na itong kanyang tagubiling ito na kanyang sinabi, ito daw ay mahalaga na ating pong nagagawa bilang isang paanyaya na hindi lamang para maniwala, kundi upang sumunod
at maglingkod sa Diyos. Hindi lang po dapat tayo believers. Amen. Dapat daw tayo makapaglingkod. Sabi nga po, yung pananampalataya na tinanggap mo ay unang hagdan pa lang. Unang bahagdan upang magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Pero hindi dapat manatiling hanggang doon lang sa pananampalataya. Kinakailang humakbang ka, nabubuhay ka pa ngayon. Bakit? Dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Kung walang purpose ang Diyos sa buhay mo, dapat nung tumanggap ka, kinuha ka na ni Lord. Amen? Amen ba? Sabi ng iba, Lord, Pastor, bakit po yung nakapako sa krus na kasama ni Jesus ay isinama ni Lord sa langit? Kasi yan wala ng purpose. Ang nangyari lang sa kanya, yung nakapako sa krus na isinama ni Lord, siya ay nagsisi sa kasalanan. Humingi siya ng tawad. Pangalawa, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At pangatlo na kanyang ginawa, siya ay nagpakumbaba. Yung kanyang pagpapakumbaba, isang pagpapakita na siya ay sumusunod sa Diyos. Bagamat siya ay nakapako daw sa krus, ipinakikita niyang siya ay sumusunod. Bakit? Ang sabi ng Biblia ay ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Ipinakita po nung isang magnanakaw na siya ay nagpakumbaba, na siya ay lumapit ng totoo, inaming siya ay makasalanan, at sa ganong paraan, isinama siya ng Diyos. Hindi lang siya nanampalataya. At mahalaga po, mga magulang ko't kapatid sa ating buhay, maunawaan natin na mahalaga pala yung pagiging followers ng Panginoon. Meron pong pagkakaiba ang nananampalataya at ang tinatawag na tagasunod. Pag sinabing nananampalataya o believers, ito'y taong naniwala o naniniwala sa Diyos. May pananampalataya siya sa Diyos o kay Jesucristo. Yung taong nananampalataya o believers ay tumanggap siya ng totoo sa Diyos. Tumanggap ng totoo. Amen. Sa Biblia, marami tayong makikita ng mga taong tumanggap ng totoo sa Diyos. Kung titingnan natin, si Abraham, tumanggap siya ng totoo. Si Sarah, tumanggap ng totoo. Pero hindi doon natapos sa kanilang pagtanggap lamang at paniniwala sa Diyos. Dumating ang panahon na sila'y sumunod sa sinabi ng Panginoon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang sabi ng Diyos, basta pumunta ka, sa ituturo ko sa iyo. Basta lumakad ka lang. Si Abraham, na napakayaman, may sariling business, iniwanan ang business at sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, may maganda akong plano sa buhay mo. Ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa sa buong mundo. Ika'y pagpapalain ko. Ibe-bless pa kita ng sobra-sobra. Ang sabi ng Diyos. Amen. At ano pong ginawa ni Abraham? Hindi lang siya nanampalataya. Humakbang siya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Tumanggap siya ng totoo, naniwala sa kanyang salita. Amen. Pero hindi ibig sabihin ito na sinusunod na niya ang lahat. Maaring naniniwala siya sa aral ng Diyos. Maraming tao naniniwala sa Biblia. Naniniwala sa niaaral ng pastor o ng pare o ng sino mang nangangaral patungkol sa Diyos. Pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi lahat ay sinusunod. Amen? Hindi ito isinabubuhay yung utos at yung tinuturo ni Kristo. Iyan po ang tinatawag na believers. Naniniwala, tinatanggap ang salita ng Diyos, pero hindi niya ito sinusunod. Ang isang halimbawa po ay naniniwala na tama ang turo, pero hindi pa lubos na isinasabuhay sa araw-araw. Parang taong naniniwalang mahusay ang isang totoong doktor. Sino po nakakita ng doktor? Amen. Ang maraming tao, siguro higit sa lahat, ang tao naniniwala sa doktor. Yung katabi, kapatid, naniniwala ka ba sa doktor?
Amen? Pero, hindi daw lahat ng sinasabi ng doktor ay ginagawa ng taong naniniwala sa doktor. Tama ho ba? Nagreseta ang doktor. Sabi ng doktor, bibili mo ang gamot na ito. Ito yung pang isang linggo. Sasabihin ng tao, ay 3 araw lang. Pero naniniwala siya sa doktor. Amen ba? Kaya lang, sinasabi ng doktor, hindi sinasagawa. Kasi siya'y believe, naniniwala, believers lang siya. Yun po ang believers, naniniwala. Pero hindi totoong ipinamumuhay yung sinabi ng Diyos. At yung sinabi na ng doktor, hindi rin ginagawa. Kaya pagkatapos yung taong uminom ng gamot, gumaling, isang araw, umulit yung sakit, lumala. Bakit? Kasi ang reseta ng doktor, 7 araw na iinom ng gamot, ay ginawa'y 5 araw lang. Sabi, magaling na naman. Anong nangyari? Na-immune yung virus doon sa gamot. At anong gagawin ng doktor? Pagpunta ulit ng taas sa doktor, re-resetahan ulit ng iba. Ibang gamot na ang i-reseta, mas mataas doon sa unang reseta. Amen. Sabi ng doktor, ito ay 1 linggo. Pagkaraan ng 7 araw, babalik ka. At titingnan natin kung itutuloy natin hanggang 10 araw ang gamot mo. Paminom, bumili ng gamot. Mayroong yearly check-up, 3 beses. 3 beses ang taon na ipapacheck up. Nagdapa-laboratory. At pagkakatapos, pagpunta sa doktor, naniniwala sa doktor. Nung maresetahan, biluli ng gamot. O tama na mo ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw. O bili hanggang 2 araw pa, 1 linggo. Pagkaraan ng 1 linggo, nung 5 araw, ay gumaling na. Hindi na itinuloy hanggang 7 araw. Kasi mas magaling pa siya sa doktor. Pagkatapos ng 1 buwan, umulit-uli ang sakit. Nagpunta ulit sa doktor. At ano po nangyari? Gano'n naman, tumaas ang ano nung gamot. Yung dosage, yung reseta ng doktor. Kasi bakit? Naniniwala siya sa doktor, pero hindi sinusunod yung sinabi ng doktor. Amen? So, mas yung katabi, kapatid, parang ikaw yon. Amen ba? Napakahalaga po na ang salita ng Diyos, ito hindi lang natin natanggap, hindi lang natin ito nababasa, hindi lang natin ito naririnig pagkatapos lampasan doon sa kabila. Dapat ito'y tinitimo sa puso kasi mahalaga na yung salitang yan ay maipamuhay ng bawat isa. Pag sinabi pong tagasunod o followers, ito naman ay isang taong hindi lamang naniniwala, kundi siya ay taong sumusunod at isinabubuhay ang kanyang pananampalataya. Yun daw pong followers ay hindi lang tagapakinig, kundi siya daw ay tagasagawa, pinamumuhay sa kanyang buhay ay yung kanyang pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Amen? Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang at di nyo sinasagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Na pagkatapos ng kalilimot, ang taong yon ay hindi pagpapalain ng Panginoon. Sinong gustong pagpalain ng Diyos? Amen. Kung gusto mong mapagpala ka, dapat maging tagasunod ka. Kasi sabi ng banal na kasulatan sa Tiago 1, talatang 25, ang sino mang nakikinig at nagsasagawa nito, ay siyang pagpapalain ko, ang sabi ng Panginoon. Amen? Sinabi na ng Diyos, kung nais nating maranasan ang pagpapala, ang biyaya, dumating sa ating buhay ang mga pangako ng Diyos, mahalaga na ikaw, tayong lahat ay maging tagasunod ng Panginoon. Dito hindi po nitingnan ang tagal. Ang tinitingnan ng Diyos, ang iyong pagtanggap sa kanyang salita. Kahit ikay bago na umaten, ngayon na nandito ngayon, tinanggap mo ang salita ng Diyos, ipinamuhay mo ito sa buhay mo, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Kasi bakit? Ang panuntunan ng Diyos, ang pagtanggap at pagsunod.
yung pamumuhay. Nais ng Panginoon tayo'y maging totoong tagasunod niya. Kinakailangan daw sinusunod ang kanyang utos. May pananampalataya at may pagsunod. Ginagaya ang buhay at aral ni Jesus. May commitment. May commitment na baguhin ang sarili ayon sa turo ng Panginoon. Kinakailangan daw mayroon kang commitment. Pag tagasunod ka, mayroon kang commitment. Amen? Pag sinabi, alas 9, alas 8, nandito na tayo, yung mga intercessor, nandito na tayo at nag-intercede tayo. Pag sinabing alas 8 intercession, alas 8 intercession, hindi 8:15. Hindi 8:30. Alas 8. Amen? Tama ho ba yun? Kasi mahalaga. Bakit natin inaayos, binabago? Kasi ang nais ng Panginoon, lahat tayo'y humarap sa Kanya nang walang batik ng karumihan. Amen ba? Tandaan natin, malapit nang dumating si Lord. Alam niyo ba itong teaching nito, itinihanda ko, at handa talaga ito sana, pagkatapos ng mahal na araw, binibilang ko yung pang 40 days. Pero lumampas na ng 10 araw yata ngayon. Ano ho? Bilangin nyo, mula 3 hanggang ngayon, parang lumampas na ng 10 araw, pero lampas man, habol pa rin. Amen? Kasi bakit? Si Jesus bago umakyat sa langit, 40 days na kasama ng kanyang mga tagasunod at nagbibigay siya ng instruction. Bakit? Kasi gusto ni Jesus, yung kanyang tagasunod, ay makasama niya sa langit. Sa tagal mo yung katabi mo, kapatid, ikaw kaya ay pupunta sa langit? Kasi mahalaga na masigurado natin, ang buhay natin sa lupa ay walang kabuluhan. Mahalaga sa ating buhay, ano man ang mangyari, sigurado ka na pagtunog ng trumpeta ng Diyos sa langit, ay kasama kang ililipat at dadalhin doon sa alapaap. Amen? Sabi mo siyang katabi, kapatid, ikaw yon. Kapatid, ako yon. Sabi natin, kapatid, tayo yon. Amen? Mahalaga po na maunawaan natin na maging tagasunod. 40 days na kasama ni Jesus. At alam nyo ba, habang kasama ni Jesus yung kanyang mga alagad, mayroong isa pa dong hindi nananampalataya ng totoo. Sabi siya katabi, kapatid, baka ikaw yon. Sino yun sa Biblia? Si Thomas. Ang sabi ni Thomas, hanggang hindi ko naisuot ang aking daliri sa kanyang kamay, doon sa pinagpakuan. Saan ka pinakaw? Dine? O dine? Hanggang hindi ko na ipapasok aking daliri doon sa butas at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Amen? Isang araw nagtitipon sa prayer meeting, yung mga alagad, nagpe-pray sila doon sa lugar ng dalanginan. Si Jesus ay hindi na kumatok. Nakasaradong pinto, hindi siya kumatok. Ano po ang ginawa ni Jesus? Pumasok siya doon sa pinagtitipunan nila. Amen? Amen ho ba? Ay, saan siya nagdaan? Sino po nakapagbasa? Siya po ay lumampas sa dingding. Si Jesus. Amen? Pumasok sa doon. At ang sabi niya, hey, magandang umaga, mga kapatid. At si Thomas ay dumating. Sabi ni Thomas, Panginoon ko, Diyos ko, totoo ka pala na nabuhay na maguli. Amen? Sabi ni Jesus kay Thomas, oh Thomas, pasok mo ang kamay mo. Hindi pala rin. Ano lang yun? Halimbawa lang. Ipasok mo. At ipasok mo rin sa tagalirang yung kamay. Sabi ni Jesus. At ang sabi ni Thomas, Diyos ko, patawarin mo ko sa aking kawalalang pananampalataya. Sa hindi ko pagsunod sa iyo.
Amen? At alam niyo po, yung 11 alagad, 11, wala na po si Judas. Kasi si Judas, hindi daw po masama ang pangalang Judas. Hindi po masama yon. Kaya lang yung karakter na nasa kanya ay hindi totoong na born again. Mayroon siyang karakter ng kalaban ng Diyos. Sino ba yon? Si Satanas. At anong ginawa ni Judas? Ipinagkanulo si Jesus o ipinagpalit si Jesus sa pera, sa 30 pirasong pilak. Ibinenta niya si Jesus. At alam niyo, maraming tao ganyan sa ating panahon ngayon. Ipinagpapalit si Lord sa pera. Sa Biblia may nangyari si Sapira, ipinagpalit ang presensya ng Diyos sa pera. Hindi po masama ang pera. Kailangan natin yan. Ang pera dapat ginagamit natin, huwag tayong magpapagamit sa pera. Amen? At alam niyo po, ang mga alagad, pagkatapos si Jesus ay umakit sa langit, alam niyo ba na sila'y nanlamig pa rin? Nanlamig. Naging believers lang uli sila. Kasi bakit? Hindi pa sila napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Nananampalataya sila, gumagawa sila ng himala. Anong nangyari sa kanila? Sa mga alagad ni Jesus. Sila po ay nagbalik sa kanilang mga trabaho. Si Pedro ng isda, yung kanyang mga kasama ng isda. At siyang araw, nakita ni Lord, ang mga alagad niya ay nangingisda na. Nasa mundo na uli. Gumagawa ng mga bagay na makamundo. Bakit? Kasi sila po yung mga believers. Amen? Sabi nga ni Pedro noon, bago namatay si Jesus, Panginoon, ialay kong buhay ko sa iyo. Nung hinuli na si Jesus, tinagpas ni Pedro ang tainga ng sundalo at putol. Yung tainga. Pero alam niyo po, dumating panahon, iniwanan pa rin nila si Jesus. Lumayo pa rin sila kay Jesus. Pero alam niyo po si Jesus, dahil mahal niya ang tao. Nung sila nangingisda si na Pedro, sabi ni Jesus, nangingisda! Wala kang huli. Sabi ni Jesus, sige, kung wala kayong huli, ilagay niyo yung inyong lambat sa kanan. Ihulog niyo uli. Magdamag na nga kami ng uhuli, wala kayong mahuli. Pero dahil sinabi mo, ihuhulog namin ang lambat. Inihulog nilang lambat sa kanan. Ba't hindi sa kaliwa? Sa kanan. At ano nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda. Inalis nila yung maliliit. Kinuha lang nila yung malalaki, mga tuna, yung malalaking isda, mga talisayin. Wow, inalis ang maliliit. Malalaki lang. Inalis ang mga sapsap, mga sardinas. Inalis nila yon. Ang lagay nila, mga talisayin, mamahalin, mga tuna. At nung malaman ni Pedro, si Jesus yun eh. Anong ginawa ni Pedro? Tumalon siya sa dagat, lumangoy. At pagdating niya sa pangpang, si Jesus, nag-iihaw na ng tulingan. Yung tinapon niyang tulingan, na kay Jesus na pala, niiihaw na doon. At sabi ni Jesus, kumain kayo ng tulingan. Kumain kayo. At ano po nangyari? Ang mga lagad ay uminit at naglingkod. Sila'y totoong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi nakita nilang talagang totoo. Hindi pa sila naniwala doon sa butas sa kamay, sa tagliran. Nung makita nilang si Jesus ay nag-iihaw na ng isda sa pangpang, naniwala sila ng totoo. At sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Gumawa sila ng iba-ibang himala. Amen? At alam niyo po, mahalaga yan bilang tayo, mga believers, ay hindi manatiling believers lang. Kung nais mong gumawa ang Diyos ng himala sa buhay mo,
Mahalaga yung ikaw ay magkaroon ng totoong commitment sa Kanya at sa Kanyang turo. Ang disciple o tagasunod ay hindi lamang naniniwala, siya ay sumusunod, natututo, at nagsasabuhay ng mga turo ni Jesus araw-araw. Handa siyang magbago ng ugali. Amen? Handa siyang magbago ng ugali. Kasi bakit? Maraming believers ang ugali ay hindi ugali na galing sa Diyos. Amen ba? Sa yung katabi kapatid, parang ikaw talaga yon. Amen? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. At huwag kayong magagalit, ano ho? Huwag tayong magalit kasi pag tinamaan tayo, ibig sabihin, mahal tayo ni Lord. Ganon tayo kamahal. Gusto ni Lord, mabago tayo. Kinakailangan daw mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos at sumunod kahit may sakripisyo. Amen. Sumunod kahit may sakripisyo. Kasi mahalaga po na nakita sa ating buhay yung pagsasakripisyo, yung ating commitment ay mahalaga. Halimbawa po, hindi lamang naniniwala, kundi ginagawa talaga sa ugali, sa desisyon, at sa pamumuhay. Kinakailangan daw ginagawa sa ugali, sa desisyon, at sa pamumuhay. Ang isang nananampalataya, siya ay naniniwala. At ang isang tagasunod, naniniwala siya, plus sumusunod, plus isinasabuhay. Ang pagiging tagasunod ay hindi lang pakikinig, kundi may pagbabago ng buhay. Amen? Pag daw ikaw ay tagasunod, you are a followers of God, ang buhay mo ay nagkakaroon ng pagbabago. Amen? Ang buhay mo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, ikaw ay payaman ng payaman. Pag ikaw ay napunta ng simbahan ay alas 9, nagiging alas 8 na. Amen? Kung napunta ka noong una, closing prayer na. Ngayon, inaagahan mo na. Kasi maaga na si pastor napunta sa church. Amen? Paalala po sa iba, ang ating start ng service ay 9:30. Kaya dapat makapunta tayo ng 9:30. Amen ho ba? Yung po'y mahalaga. Kasi dapat may pagbabago sa ating buhay. Sa madaling salita, pwedeng may pananampalataya na hindi pa tagasunod. Pero ang tunay na layunin ng pananampalataya ay maging tagasunod. Amen ho ba? Yan po ang layunin ng ating pananampalataya ay maging tagasunod. Kung ikay may pananampalataya na ngayon, i-desire mo sa iyong puso, kahit may sakripisyo, kahit mapapagod ka, mapupuyat ka, ang mahalaga, ikaw ay makasunod. Tandaan natin, uulitin ko, ang mga tagasunod lamang ni Jesus ang papasok sa langit. Bakit? Si Satanas nga ay mananampalataya, itinapon buhat sa langit. Bakit siya tinapon? Ay hindi sa sumusunod sa sinasabi ng Diyos eh. Siya nagkukos ng division, siya naninira, siya nagchichismis. Kung ano masamang salita ang kanyang ginagawa. Nasabi ng Biblia, but the devil come to steal, to kill, and to destroy. Amen? Kapag ang ugali mo ay ganyan, pumapatay ka, naninira ka, nananakmal ka, ano man ang ginagawa mo masasama, nagchichismis ka, hindi yan galing sa Diyos. Amen? Anong gagawin mo? Magkaroon ka ng desire na magbago. Maging tagasunod ka ng Panginoon. Amen ho ba? At sa mga bago na nandito ngayon, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Magkaroon ka ng pananampalataya. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Aminin mo na kayo makasalanan. Tapos, tanggapin mo si Jesus sa pusong bilang masaring tagapagligtas. I-confess mo ang kasalanan, humingi ka ng tawad kay Lord. At pag ginawa mo yan, isa ka ng mananampalataya ng Panginoon. At anong gagawin mo? Magdesisyon kang sumunod. Amen? So, umaging ito, yumuko tayo pumikit at tayong mananalangin. Huwag mong tingnan sa kaliwat kanan. Tingnan mo lang si Lord na nasa harap mo ngayong umaga. Nagnais ang Panginoon na siya'y makapasok sa puso mo. Ang nais ng Panginoon, mabago ang buhay mo. Nais ng Panginoon, makasama ka.
Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Habang nakapikit ngayong umaga, alam mo na ang iyong sarili. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong buhay. Ikaw ba'y believers o followers? Kapag believers ka, magdesisyon kang sumunod sa Panginoon. Kahit may sakripisyo, kahit mahirap. At kung nais mong sumunod, dahil kay believers lang, humakbang ka, tumayo ka sa iyong kinaupuan. At kung ikaw na may believers, kung ikaw na may followers na, higit ka pang magpakalalim ng pagsunod. Higit ka pang gawin ang kalooban ng Panginoon. Huwag kang malamig. Huwag mong ipabayaang bumalik ang iyong pagiging followers sa pagiging believers lang. Kung stagnant na ang pananampalataya mo, wala ka nang ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Kapatid, bumabalik ka na sa pagiging believers lang. Gumising ka. Mahal ka ng Panginoon. Kung ikaw naman ngayon lang nakadalo, ialay mo ngayong buhay sa Panginoon. Tumayo ka rin sa iyong kinaupuan. Ihandog mo kay Lord ang buhay mo. Ialay mo sa Kanya. At lahat na nandito habang inawit natin ang awiting ito, nag-awitin ng pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Ibigay natin ang buong buo. Kung ikaw'y bago na nandito, aminin mo ikaw'y makasalanan. So sabi ng Biblia, tayo nagkasala. Wala na nakaabot sa kaharian ng Diyos. Tanggapin mo si Jesus yung puso bilang pansarang tagapagligtas. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. At tayo magpakumbaba habang inaawit natin ng isang awitin bilang paghahandog ng ating buhay sa Panginoon. Ako'y lumalapit sa iyong Panginoon, pag-ibig mo't lakas. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. Kung alam mong believers ka, magdesisyon ka. Kung ikaw ay followers, patuloy kang sumunod. Magpakalalim ka sa pagsunod. Kasamahan ka ng Diyos. Kahabagan ako ay ko'y sa'yo. Sa'yo malapit, sumalapit
ikaw na ngayon lang nakadalo sa lugar na ito. At kayo mga nagnanais na maging tagasunod ng Panginoon, mabagong buhay, at maging totoong followers ng Panginoon, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabi niyo, Panginoong Diyos, ngayon pong umaga, salamat po sa iyong salita na aking naunawaan. Ito po inihandog ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay, at mula ngayong araw, turuan mo ako na maging tagasunod mo. Makalakad ako sa iyong kalooban. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang manalangin, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Dalayan ko ng mga followers mo ay lalong maging tagasunod mo, Panginoon. Maging lumaring, Panginoon. At yung mga believers ay mabuhay na may desisyong sumunod. Gawin na yung kalooban. At mula ngayong araw, ang bawat isa ay magiging tagasunod mo. Kahit ang mga bago na nandito, Panginoon, na tumanggap sa iyo, Lord, nanampalataya, sila ay maging totoong tagasunod mo, Panginoon. Salamat, Ama, declare your glory. Binubusan sila ng dugo ni Kristo. Declare covenant sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus. And I declare life sa kanilang lahat. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Praise the Lord. Praise God, tayo po ay dadako po sa Holy Communion at ginagawa po natin ang Holy Communion for us to remember what Jesus has done for us. Itong ating Jesus na ating sinusundan. Why do we follow Jesus? Bakit ba mahalaga na sa ating sundan sa ating buhay? Alam po, one of the important things bakit po natin sinusunod si Jesus, dahil po apart from Jesus, wala pong kaligtasan. At ang ginawa po ni Jesus sa cross ay sapat para ikaw at ako ay maligtas. Kaya po ngayon, tayo po ay hindi lang nagse-celebrate ng Sunday service, but we're also celebrating yung ginawa ni Jesus sa cross. Tayo po ay manalangin, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang aming pagsasalo-salo sa iyong katawan at dugo na tumigis sa cross ng Kalbaryo. Salamat, Jesus, dahil may pagkakataong ganito na iyong ginawa para, Lord, alalahanin namin ang one of the greatest act of love. Kaya kami sumusunod sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng elemento na aming tatanggapin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tatanggap ng tinapay at ng juice. Pag po tayo meron na, tayo po itatayo at sabay-sabay po tayo magpapasalamat sa Panginoon.
Habang po binibigay ang pang-iba, tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Praise God. Kompleto na po. Okay na po. At nung gabing bago yung pagkanulo si Jesus, dumampot siya ng tinapay at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ang tinapay nito na simbolo ng aking katawan. Kainin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa amin. Na dahil sa iyong latay, ako'y gumaling. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus. At tinatanggap ko ngayon ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kainin po natin. Gayun din naman dumampot si Jesus ng sarat, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sarong ito na pinagtibay ng bagong tipan. Inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na tumigi sa krus. Na dahil sa iyong dugo, ako'y nahugasan, ako'y luminis, ako'y naging karapat-dapat para sa iyo. At sa oras na ito, pinahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatanggap ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inumin po natin. Praise God. Makakaupo po tayo saglit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sa lahat po ng baso, pakibalik lang po sa atin pong mga ushers. At ang inyong pong mga baso ay hindi souvenir. Ay, sa Mika, no? But first and foremost, gusto po namin i-welcome ang lahat, especially for those who came here for the very first time. Today po, we are not just celebrating yung ginawa ni Jesus sa cross, but we're also celebrating for those individual who came here for the very first time. Kasi po, we love to see first-time people dito po sa church. Kaya po, this moment, kindly pakitaas naman po na kamay. May mga first-time po ba tayo? Wow, si Tita, palakpakan natin si Lord. Si Kuya, palakpakan natin si Lord. Meron pa po ba dyan? Meron pa po? Welcome po sa church yan. Meron pa po dun sa likod. Wow, palakpakan natin si Tita. Welcome po sa church. Thank you po for coming. Pwede ba tayo kayong mga first time? Kasi gusto namin kayong i-appreciate. Mga kuya at mga ate, mga tito-tita. Especially sa mother ni David. Ako po si Sam, klase ni David before. Ako na po yun. Welcome po sa church. Ako po yung masaya na makita ang bawat first timer dito sa church. And we know may plano pong maganda si God sa bawat isa sa inyo. Kaya po kayo narito. Kaya this moment, hayaan niyo pong i-take namin ang opportunity ito para po maipag-pray kayo at i-welcome sa church. Pwede po ba yan? Let's stretch our hands towards them. Panginoon, salamat for bringing these people dito sa JA1 Church. We are so much happy to see people dito sa iyong bahay, Panambahan, no God, especially for those who came here for the very first time. Lord, we know, we do believe this is the start of something new and something great in their lives, that they will not just become believers, but they will become followers of Christ, oh God, the rest of their lives. Salamat, Father. I bless them, Panginoon, with all of the things that they need, oh God, whether this is financial, material, Lord, sa health nila. Lord, we pray right now, pagkaloob mo to sa kanila. Salamat, Father, for bringing these people here sa church na ito. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. And wait, wag lang muna kayo po. There's more. Dahil first time kayo, we have something na gift para sa inyo. Staff, kindly pakibigay ang kanilang mga small token of appreciation. Again, thank you po for coming sa J1 Church. Kami po ay masaya na makita kayo. And lastly po, huwag muna kayo upo. Tingin po kayo sa likod. May pogi pong nakalagay first timer. Yan. Nabati ka ngayon, PJ. Pogi ka. Staff, kindly pakisamahan sila doon. And may po kaming something sa inyo nakahanda po. Pag po kayo mahiya, may something po kami sa inyo nakahanda po sa loob ng room. And gusto namin kayo makachikahan. Ano po? Welcome po once again sa JA1 Church. Palakpakan nga po natin si Lord sa kalang mga life.
Welcome po, welcome. Praise God, praise God. This moment naman po, sino naman po dito yung second time na nakapunta sa church? May pa ba tayong mga second time? Wow, 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 palakpakan natin sila. Ano? Thank you for coming here for the second time. Pwede ba tayo yung mga second time namang nakarating sa church para makita natin kung sino-sino sila? Ayan, ano? Thank you for coming again sa church. Kami masaya nang makita kayo. And dahil second time kayo, yung isang pogi naman doon nakalagay second time eh. But mga kayo ngayon yung nakita mga yan. Sama kayo sa kala staff, kindly paki-assist. Ano po, and we have also something for you guys. Ano? So to God be the glory. Thank you po for coming sa church and we encourage everyone. Kung mayroon po kayo mga kaibigan, kapamilya, mahal sa buhay that you want to be here sa church, feel free po to invite them here. To God be the glory. Tayo po ay dadako na sa tithes and offering. Praise God. Praise the Lord. Tayo ay dadako sa pagkakaloob. Napakahalaga na ginagawa natin ito kasi ito ay utos ng Diyos. Amen? Amen ba? Sige po, tayo magbigay na. At napakahalaga na tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yung mga gusto pong bumili ng Biblia, yung mga life group leaders, gusto yung bumili ng Biblia, at bigyan nyo ng Biblia yung mga life group na mga membro, ay meron tayong available na Bible dito sa church. Murang-mura lang, 150 lang ang Biblia. Ito po ang Biblia natin, Old and New Testament. Pwede po kayong bumili. At napakahalaga na tayo po merong binabasa ang Biblia. Lahat ng life group leaders, o gusto nyong ibili ng Biblia ang mga life group nyo para sila yung makapagbasa. At masulatan din kasi mahalaga po yung minamarkahan, tinatandaan, sinasaulo. Available po ito sa atin at ito po ay parang 25 pieces lang. 150 lang po ang isang Biblia. Praise the Lord. God bless po sa ating lahat. At announcement, meron tayong live grouping pagkatapos po nito. At lahat po na may mga birthday ng buong buwan, ipagpe-pray ko po kayo sa linggo. At ito po ang ating magiging laging pagpe-pray ng may birthday tuwing last Sunday ng buwan. Ipagpe-pray natin ang may mga birthday to celebrate ang kanilang kaarawan. Ano po, kaya sa linggo na lang natin ipag-pray ang lahat ng may birthday. Ihandog natin sa Panginoon ating tithes and offering kung wala nang hahabol. Paano namin ihandog sa iyo ang lahat ng kaloob ng mga anak, i-bless mo sila, patunayan mo ang inyong salita ay totoo, ibalik ito ng siksik, liglig, pikpik at umaapaw upang makita nila ang iyong kabutihan o Diyos. Salamat po at Lord sa mga walang trabaho, magkaroon sila ng trabaho at makapagbigay din sa Diyos na tulad mo. Salamat na ma-declare yung glory, yung blessing. Tanggap yung handog namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo ay sumamba sa Panginoon. Yan. Tumayo tayong lahat. At tayo ay dadako sa ating pong victory proclamation. Praise God. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Bigay nga po natin yung the best clap para sa Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Ang ika't
Patuloy po nating palakpakan ng Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos lamang na gawain, O God. Lord, salamat po sa iyong mga salita na nahayag ngayong araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat salitang aming narinig, ito po, Panginoon, matanim sa aming mga puso, O God. Palalaguin namin ito, Panginoon, at patuloy na gagamitin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Lord, nagpapasalamat din po kami sa buhay ng inyong lingkod na ginamit ngayong araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban ninyo siya ng mahabang buhay, malusog na pangatawan at kagalingan sa anumang karamdaman. Pagpalain mo po, Panginoon, at pasaganain ang lahat ng bagay sa kanyang buhay, kasama ng kanyang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa aming pag-uwi, dalangin po namin ang inyong pag-iingat, O God. Balutan mo po ng inyong banal na dugo ang bawat isa sa amin, upang kami makarating ng maayos at ligtas sa aming mga tahanan. Lord, bitbit namin, Panginoon, ang kagalakan sa aming mga puso, O God, ang inyong pag-ibig at mga pangako sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We thank you, Lord, we love you. Sa iyo namin, Panginoon, ibinabalik at itinataas ang pinakamataas na pagpapuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga kapatong sa langit, sa umaga ito'y iginagawad ko sa lahat ng pag-ibig na amo na walang kapantay. Ang pagpapala ng Diyos anak na walang sukat kalagay sa mga buhay, at ang pagpisan, ang pagkilos at pagsama ng walang lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At iniklara ko sa inyong lahat that the Lord bless you and protect you and smile on you and gracious to you. Show His favor and give His peace in you. And shalom. I declare blessing sa inyong lahat. Tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.